Hello everyone. Tagal lang hinga ko doon. Wait lang. Ulit. Take 2. Hello everyone at welcome back to my channel. This is Coach Jarrett. At pasensya na po no, hindi po tayo natuloy nung Sabado. Medyo inatake po tayo ng migraine. Sa tawag ng iba, mindgrain. Yan. So inatake po tayo ng migraine. Kaya sayang po no, hindi po tayo nakapag-live. Pero ngayon po, itutuloy po natin yung ating usual na YouTube live. Okay, so kung di nyo pa po nagagawa, no, please click subscribe. Okay, kung di nyo pa po nagagawa, no, at bago po kayo sa akin channel. Kung hindi naman po, kung medyo luma naman na kayo. Lalo po sa ating mga regulars dito, nakita ko na silang lahat. Paki-like po ang ating video at paki-share din po sa inyong Facebook at Twitter para maraming pong jumoin sa ating what do you call this, live po tonight. Okay, at maraming pong salamat, no. Dahil po sa kaka-share nyo po ng ating YouTube channel, tayo po ay almost 60,000 subscribers na po. Okay, so push lang po tayo. Okay, tulungan nyo po mga kaibigan. Tayo po ay nag-goal ng 100K bago po matapos ito pong taon na to. Sana po tulungan nyo po ako ma-achieve yan. Pangarap po natin yan. Ayaw po nating mangyaring ano na lang. Pangarap ka na lang ba? Okay, so yun. Welcome back po muli sa ating channel at as usual po mga kaibigan, unahin po muna natin ang ating live sa pamamagitan ng ating mga pa-shoutout. Okay, so it's 10:02 in my clock. Okay, so punta po muna tayo mga kaibigan. Dalawa po ang topic natin tonight, no? So tatry po natin yung i-tackle in less than 15 minutes. Okay? Kasi medyo marami. Puno nga yung mga tabs ko, nakita niyo ba yung puno? Ayan. Kasi marami tayong nakuha kanina. But anyway, ito po yung sinabi ng ABS-CBN, no? So kanina, kung hindi niya pa po kung nakakalimutan niyo na po mga kaibigan, no, nung dininay ang prangkisa ng ABS-CBN, ang sabi po nila, magsasara ang kanilang kumpanya ng August 31. Or magle-lay off sila ng mga tao by the end of August. So today, nangyari po 'yan. Okay? Today po ang last day ng karamihan ng empleyado sa ABS-CBN. Ito po yung Twitter na sinend nila, na pinakita po nila sa ating lahat. Okay, sabi ng ABS-CBN, video yan mga kaibigan pero hindi ko na kinopya kasi ang haba eh. Okay. Pero sabi ng ABS-CBN, sila ang mga empleyadong bumubuo ng mga programa ng ABS-CBN sa mahabang panahon. Katuwang sila ng kumpanya sa misyong maging in the service of the Filipino talaga. Hello? Hiyang-hiya naman ako sa inyo ABS-CBN. In the service of the Filipino. Pero dahil pinagkaitan daw ng Kongreso daw ang nagkait ha. Nakakalimutan yata nila yung mga kasalanan nila sa gobyerno, yung kasalanan nila sa bayan. Mga constitutional violations nila, mga franchise violations nila. Wala pa dun yung yung pandaraya nila sa pamamagitan ng Big Dipper. At saka yung mga kanilang what do you call this? Mga bank accounts sa mga sa Amsterdam. Okay? Kung saan tax haven. Hiyang-hiya naman ng Kongreso ng Pilipinas. Kasalanan pa rin ng gobyerno. Kahit sila yung nag-violate ng law, hindi ba? Pinagkaitan ng Kongreso ng prangkisa ang ABS-CBN, libo-libo na sa kanila ang kailangan pakawalan ng network. Libo-libo. So ibig sabihin, out of 11,000 na pinopromote nila, na ang totoo lang ay 4,000, siguro mga kalahati. So around mga 2,000. Libo-libo na pala yung 2,000 sa kanila. Diyos ko. But anyway, ito po yung tututukan natin today. No? Dahil nagsalita po dyan si Vice Ganda kanina. Ayan, sabi niya, si Vice, humingi daw ng paumanhin sa mga nasa kulungan. Bakit ganon? Humingi siya paumanhin sa mga nasa kulungan, lalaya tayong muli. Okay, so bakit? Ano yung kwento nitong article na ito? No? Sabi ng article ng Bandera, Inquirer po may-ari niyan, naniniwala si Vice Ganda na darating din ang tamang panahon na muling aariba ang ABS-CBN para makapaghatid ng saya at inspirasyon sa madlang people. Nako, mamaya ako magko-comment dyan mga kaibigan. Ay, nako, mamaya ako magko-comment dyan. Ano pong nangyari mga kaibigan? So kanina po, no? Kanina ba to? Tama ba? August 31. Tama.
August 31, sa tawag ng tanghalan, no, yung TNT, alam naman natin lahat yan, no, yung TNT. Sa mga naging fan ng mga TNT, ayan, yan yun. Mayroong contestant na nanggaling sa kulungan, ano. Ang pangalan niya ay si Alexis Ramirez. Kung nanood kayo, alam niyo yan. Pero kasi ako, hindi na ako nanonood eh. Dati lang yun. Dati lang. Tsaka ito lang pinapanood ko sa ABS TNT. Ito sabi, noong nakakulong po kami, kwento ko na rin po, naging officer in charge po ako sa isang buong dorm. So, ibig sabihin, either, kung officer in charge siya, either mayor siya or trustee. Okay? Yun po ay mga designation po yun sa loob, no, ng mga preso. Kumbaga, itong mga mayor or trustee ay binibigyan ng konting break o konting pabor, no, sa mga opisyal ng bilangguan dahil sila ay tumutulong sa bilangguan, either i-maintain yung peace and order or nagiging parang assistant sila ng mga nakaupo. So officer in charge siya. So malamang siya ay either trustee or mayor. Ako ng isang buong dorm po na ang kalahati po ay matanda, mental patients na nakakulong po at ang mga tomboy. So kung halo-halo sila dito, matatanda, mental patients, tsaka mga tomboy, baka city jail lang to. Okay, baka city jail. Kasi po mga kaibigan, sa loob po ng Bilibid, nakahiwalay po ang mga mental, mga convicts na may problema sa pag-iisip. So nakabukod po yan. So malamang po kung dito, sila po mental patients, tsaka mga matatanda, malamang po ito po ay city jail kung magkahalo. Ang nakakapagtaka lang po dito, ba't kasama yung mga tomboy? So, hindi natin alam kung bakit. Medyo nakakapagtaka lang yun. Unless, etong Alexis na to ay babae kasi nakakulong siya sa female detention center. So isa lang daw ang nire-request nila sa kanya bilang mayora pala siya. Mayora po kasi tawag na sa akin. Bilan mo naman kami ng TV Plus kasi channel 2 po yung bumubuhay sa amin. Channel 2 daw yung bumubuhay sa kanila. Kwento ng TNT contestant. Okay? Kayo po ang nagpapasaya, lalo na po showtime. Alam na alam nila ang oras. Maalala mo kaya, nagpupustahan pa po kami doon kung ano po yung title. So, medyo lighthearted naman to. Tapos sa huli, ang sinabi niya, kaya kayo po ang naging namin doon, pangarap namin. Lalo na po ako, kayo po ang naging inspirasyon ko para makalabas at magkaroon ulit ng second chance. Talaga, showtime talaga naging inspirasyon mo. Pero, sige. Pwede kasi sinasabi lang din niya kasi contestant siya ng showtime. Tapos sabi niya, kasi lahat po tayo naniniwala ako na may second chance in life. Okay, so dito na po bumanat si Vice Ganda, no? Sabi ni Vice Ganda, ayan, marami siyang sinabi, natutuwa raw siya, etc. Mahaba yung sinabi niya eh. Dito niya, sa bandang huli, dito niya kinumpara yung nangyari sa ABS tsaka yung nangyari doon kay Alexis, no? Sabi niya, ikinumpara pa niya ang nangyari sa ABS-CBN sa naging karanasan ni Alexis. Di ba para tayong may pagkakapareho, ikaw at ang ABS-CBN? Ikaw, nakulong at nagdusa ng 4 na taon dahil napagbintangan ka at wala ka naman kasalanan. So ito yung propaganda na naman nila na matagal nang binabanggit ng ABS-CBN. Paulit-ulit na nga sila dito eh. Okay, wala raw silang kasalanan. Pero anong sinabi ng Kongreso, di ba? Alam naman natin lahat. Hindi ko na kailangan pakita kasi ilang beses na natin pinag-usapan. Pero alam naman natin lahat na napakaraming pagkakamali ng ginawa ng ABS-CBN. Una, yung pag-install kay Eugenio Lopez, kay Gabby Lopez bilang head ng ABS-CBN kahit siya ay American citizen. Pangalawa, yung paggamit nila ng pag-take advantage nila ng PEZA sa pamamagitan ng Big Dipper. Okay? Pangatlo, andyan yung pagbubukas nila ng mga bank accounts sa mga tax havens. Okay? At marami pang iba, yung violation nila sa TV Plus, yung pagsingil nila sa mga pay-per-view. O doon pa lang may 5 kaso ka na. Asan doon yung napagbintangan lang at walang kasalanan?
Mangmang talaga to si Vice eh. Okay? O talagang, o nabulag lang talaga siya ng quote-unquote loyalty niya sa kanyang network na nagbigay sa kanya ng napakaraming kayamanan. Okay. Napagbintangan ka at wala kang kasalanan. Yun din ang nangyari sa ABS-CBN. Yun ang sinabi ni dito ni Vice. Kung nakalaya ka, magdiwang tayo dahil lalaya tayong muli. Ibig sabihin, kasama dong lalaya ang ABS-CBN. Mga kaibigan, familiar ba yung tunog? Okay, pero mamaya pupunta ko yan, mamaya. Kasi meron pa ako isang papakita sa inyo na halos pareho lang ng sinabi. Pero nanggaling sa parang kapareho din ni Vice Ganda na puro talak. Pero mamaya ako papakita. Tapos nung isang linggo, mga kaibigan, nagsara na ang ang ABS-CBN regional offices. Okay, ABS-CBN News sa regional. Last week po yan, mga kaibigan. So ano pong sabi ng mga taga-ABS ulit? This will make you cry. Naiyak daw talaga sila. Sino kayang naiyak? Kasi hindi ako naiyak, sorry. This will make you cry. Ito po ang kaibahan at binigyang kahalagahan ng ABS-CBN noon pa man ang boses ng Pilipino sa bawat sulok ng Pilipinas. Nakakaiyak. Bakit hindi nakita ng 17 kongresista ang serbisyong ito sa sambayan ng Pilipino? Asan nga yung serbisyo? At by the way, kung totoong may serbisyong nagaganap, ba't nyo sinara yung regional? Kasi pwede naman kayo magsilbi ng hindi gumagamit ng prangkisa. Pwede kayong in the service of the Filipino without using a franchise. E di magbukas kayo ng dyan, ng what have you, online-based studio. Diba? ABS-CBN regional channel, ABS-CBN regional YouTube channel, what have you. Pwede naman yun eh. Ba't kayo nagsara? Asa na in the service doon? Si Mike Navallo, kung familiar kayo kay Mike Navallo. Si Mike Navallo, siya yung laging kaaway ni Soljan Calida. Abogado rin to. Okay, tapos siya rin yung sumita kay Soljan Calida nung final niya yung kanyang co-waranto laban sa ABS-CBN. Sabi ni Mike Navallo, there's no moving on from this. We will not forget the sacrifices of our kapamilya from the regions, pulling out early in the morning, filing 2 to 3 stories a day, frontliners to anything that happens in the countryside. Frontliners talaga. Frontliners talaga kayo, mga taga-regional talaga. We will never forget who killed ABS-CBN regional. So, yun pa rin ang kanilang propaganda, mga kaibigan. Pinaninindigan nila na pinatay ng Kongreso, ng 70 na nasa Kongreso, ang prangkisa, ang ABS-CBN. Ulitin natin paulit-ulit na lagi natin sinasabi. May nakita nga akong comment kanina, sabi, yun na naman, nakakasawa na tong ABS-CBN na to. Puro na lang paulit-ulit ang sinasabi. Okay, medyo nakakaburyo na, no? Pero kung ilang beses silang sinasabi yan, dapat ilang beses din natin ipaalala sa kanila na kaya sila nawalan ng prangkisa ay dahil sa kapababayaan ng mga heads ng ABS-CBN. Asa pa? Si Ted Filon, kanina lang mga kaibigan, nag-last day siya. Okay, kanina lang. Nag-last day siya sa ABS-CBN. Multi-awarded journalist Ted Filon is leaving ABS-CBN after 30 years. Okay, the closure of ABS-CBN radio broadcast operations led to this painful decision and we respect it. We admire Ted's talent, passion, and commitment to radio as his most effective medium in serving the Filipino people. Thank you. We thank Ted for his many years of dedication and service as a kapamilya broadcast journalist. He will always be a kapamilya. We wish him well on his journey. Nakakalungkot nga naman talaga, mga kaibigan. Si Ted Filon, umalis ng ABS-CBN. Tinanggal pala ng ABS-CBN. Nakakalungkot din, mga kaibigan, na siya ay mag-uumpisa na sa TV5. siya ay mag-uumpisa na sa TV5. Sabi ni Jason sa oh my goodness. Comment si Jason sa kanina. Sabi, Karen, your radio partner Vic Lima is with DWIZ.
David Oro is also with the Aliw Network. Your television partner, Ted Filon, will soon join TV5 and Radyo 5. Ay, naku. Pokwang and Jessie Menjola and Ria Atayde are well-established kapatid program presenters now. Di ba nakalipat na nga sila ng Channel 7? Jerry Baha and si Kato Nying nakalipat na rin. Si Kato Nying, isa pa yan. Napaka ano niyan, di ba? Ang lakas gumanon dati. Ngayon, nasaan na siya? DZRH at DZRH TV starting Monday. My goodness. Lahat kinuha na ng iba't ibang network at himpila. Nakakaiyak talaga kapag napag-iwanan ka. Napag-iwanan kasi ito si Karen Davila, di ba? Naka-move on na mga talents ng ABS-CBN. Naka-move on na karamihan, mga kaibigan. Pero hindi nila palalampasin yun. Uulit-ulitin pa rin ng ABS-CBN yung kwentong nila. Yung kwentong bopols nila na pinatay ng Kongreso yung kanilang prangkisa. My goodness naman. My goodness naman. Move on na. Move on na. Ilang buwan nang walang prangkisa ang ABS-CBN? Kailan ba namatay ang prangkisa nila? May 5. May 5, June 5, July 5, August 5. 3 months na. 3 months na, mga kaibigan. Wala pa rin bang balita sa mga regions? Hindi pa rin ba nakakarating ang balita sa mga regions? Sa 3 buwan na to, wala silang alam? Talaga? Hanggang ngayon, yun pa rin ang paninindigan nila? Diyos ko naman, ABS-CBN, galingan nyo naman. Palibasa kasi, mga kaibigan, itong ABS-CBN, nandun pa rin sila sa strategy nila dati nung panahon pa ng 1986 na as if sila lang ang network sa buong Pilipinas. As if ang media, ang balita ay nakukuha lamang sa what do you call this? Sa dyaryo, sa TV, tsaka sa radyo. Mga kaibigan, 2020 na, may internet na. Ito nga, nakakapag-live na ako Move on na. Diyos ko naman, ABS, move on na kayo. Vice ganda, mag-move on ka na. Move on ka na. Huwag ka nang mag-atim na makakabalik pa ang ABS, mga Vice ganda. Alam mo kasi kung bakit? Itong sinabi mong to ay parang sinabi din ng isang madadak na senador, dating senador pala. Madakdak na dating senador na si Trillanes. Pareho kayo madakdak kayo pareho Kayong dalawa ni Trillanes. Ito sabi niya last week. Mark my words. ABS-CBN's franchise would be granted once the opposition wins in 2022. Mga kaibigan, kung babasahin nyo to, tatapusin nyo sa word na granted. Parang ang convincing, parang punong-puno ng confidence si Canning Trillanes. So, ibig lang once. In other words, mga kaibigan, maski siya, hindi siya sigurado. Magkakaprangkisa ang ABS-CBN kapag ganun yun kapag nanalo kami sa 2022. Mga kaibigan, wag na nating hayaang mangyari ito. Wag na nating hayaang manalo ang ABS. Wag na nating hayaang manalo ang mga dilawan sa 2022. Yung mga katulad nito, ni Trililing, ni Canning Trillanes, papanalunin pa ba natin to? Wag na. Wag na, mga kaibigan. By the way, today din nag-start mga kaibigan ang pagrehistro sa ating pagboboto. Okay, so kung kayang magparehistro ng offline, okay, magparehistro po tayo. Okay, kaya ako kailangan bumiyahe ulit. Kailangan bumiyahe para magparehistro. Diyos ko. Ayan. Basa nga tayo ng comments, mga kaibigan. Basa tayo ng comments. Ayan, maraming po salamat sa mga nag-comment, mga kaibigan. At maraming din po salamat sa 1,024 na nanonood sa atin ngayon. Diyos ko naman, damang-dama ko ang pag-ibig nyo, mga kaibigan. 30 minutes pa lang tayo. May naka 1,024 na tayo. Damang-dama ko ang pagmamahal ng lahat, mga kaibigan. Parang may kilig. Ganun na. Okay, tuloy po tayo ng ating topic, mga kaibigan. So,
Yun po yung sa ABS-CBN, no? Pero ito po yung ito may pangalawa pa tayong topic. Itong pangalawa nating topic yung pagluhod ni Duterte. Na for some reason sisitahin pa rin ng mga dilawan talaga. Sisitahin pa rin. Ito po yung nangyari kahapon, no? Nung bumisita po si ating presidente, no, si PRRD. Alam ko magsi-speech siya mamayang 11. So kailangan matapos po tayo mamayang bago mag 11 o'clock, mga kaibigan. Para mapanood natin yung kanyang speech. Ayan. So ito po, no, ito yung nangyari kahapon. Bumisita siya dun sa Ground Zero. Pag sinabi na po natin Ground Zero, ibig pong sabihin natin, yan po ay kung saan nangyari yun pong pagsabog, no? Nitong dalawang bomba sa Jolo. So yan po yung Ground Zero. Ang ginawa po ng ating presidente bilang isang taong marunong rumespeto ng sakripisyo ng ibang tao, hinalikan po niya yung lupa. Sabi niya, sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Holosilu nitong linggo, hinalikan nito ang lupa kung saan nangyari ang kambal na pagsabog. Yan po ang binalita ng GMA News. Okay? Ano pong nireact dito ng mga tao, no? So una po yung si Teddy Locsin. Ang sabi po niya ito, he loves with a physical passion every square foot of Philippine soil. Sabi niya. He loves its heroes, and we saw him weep while running his hand over their graven words in Balangiga. He will never yield a square inch of Philippine territory by right, by law, by historical claim, and feeling. Ito po yung sinabi ni ni Teddy Locsin kanina lang pong umaga. Kaninang umaga. Ito naman sabi ng mga troll sa Twitter. Alam niyo naman ang Twitter mundo ni Lenny Robredo yan at mga dilawan. So ibigyan na sa kanila yan. At least hawak natin ang Facebook at ang YouTube. Yun ang mahalaga. Ayan, sabi niya, oh sure. Okay, tapos ito sinare na yung Duterte says Beijing is in possession of South China Sea. Okay. Mga kaibigan, marami pong nag-iisip na porke ito po ang sinabi ng ating presidente ay ibig sabihin isinuko na yung West Philippine Sea. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang po niyan, kailangan bawiin kasi merong kumuha. Okay, may kumuha. Okay, yun po ang ibig sabihin niyan. Okay, so yung ang karamihan po kasing iniisip nila sinabi ni Duterte hindi raw niya kayang i-risk daw niya ang gera kapag pinilit niyang bawiin ang West Philippine Sea. Totoo naman po yun. Kasi po mga kaibigan, inagaw nga. Saan ka nakakita ng taong nang agaw ng isang gamit o isang bagay na hindi papalag pag ito'y gusto mo nang bawiin, hindi ho ba? Logic lang naman ho yun Ganun ho talaga. Thank you very much po, no, Desi V, Prime NPTV, sa inyo pong super sticker. Thank you very much po sa inyo pong contribution sa ating ipinaglalaban dito. By the way, mga kaibigan, ang birthday pala kahapon ni Ma'am Eri Imamura. Ni Ma'am Elizabeth Imamura, birthday niya kahapon. Okay? So, belated happy birthday po. No? Pasensya na po, hindi lang po ako nakapag-live kahapon, kaya hindi ko po kayo nabati ngayon. Pero maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta, Ma'am Elizabeth. Anyway, going back po. So yun po ibig sabihin, no, kailangan natin kasing bawiin. Pero hindi ibig sabihin isinuko. Okay, ibig sabihin lang mahihirapan tayong bawiin dahil i-risk natin ang gera. Yun naman sinabi niya Okay, pwede nating i-risk ang gera. At handa ba tayo doon? Kaya ba natin pumalag? Nung panahon na to, hindi pa. Nung panahon na to. Pero mga kaibigan, syempre may mga developments na tayo dyan. Okay, ito pa yung sinabi ng isa pang taga-Twitter. Okay, he can't even spell out a brave stand against Chinese intrusion publicly because of China's feelings. It's always letters or interviews from somebody else. Okay, so ito yung sinasabi nila sa Twitter, no, mga kaibigan, na wala naman din basehan. Kasi mga kaibigan, simula 2016 hanggang ngayon, actually 16 na nga to late na tong balita na to. Kasi March 6 pa po ito, mga kaibigan. Pero meron na tayong 45 diplomatic protest laban sa China
simula 2016. So mga kaibigan, hindi po iniwan ni PRRD, ni President Duterte ang West Philippine Sea. Hindi lang natin ma-risk ang gera. Mga kaibigan, itong mga pawok na mga bata na to, mga hindi nga nag-ROTC itong mga to. Expect mo sa gera sila lalaban? Talaga? Itong mga to? Itong mga pawok na to sa Twitter? Nag-ROTC ba to? Pag ba nagkagera, matatawag mo yung mga yan? Asa ka. At ito pa mga kaibigan. Okay, nawala yung aking, ayan, okay. Ang BFA, ito lang. Last week lang mga kaibigan, nag-file ng diplomatic protest na naman sa China dahil kinuha nila ang equipment. Yan ba ang sinuko? Hindi yata nila alam ko nung itong mga pabok na sa Twitter, nila alam ko na ibig sabihin ng sinuko eh. Wala namang policy, walang papeles na magsasabi na oo, isusuko na namin ng West Philippine Sea sa China. Wala namang polisiya si PRRD na ganoon eh. Sabi na sa comments, isabak daw si Trililing sa gera. O digo, sabak natin si Trililing, baka mamaya maipanalo niya yan, pero I doubt. Isa pang isa pang duwag yan. Nagtago nga sa Senado yan ng ilang linggo, wag lang maaresto, di ba? Diyos ko. O, ito pa. O, Duterte Minister as Beijing as South China Sea spat flares. So, sabi, kailan po ito? Ito po yung nagpadala po tayo ng diplomatic protest ulit. At wag niyo pong kalimutan mga kaibigan, recently, di ba who's this guy? Teddy Locsin din. Nag-send siya ng recommendation kay PRRD na i-cancel na rin ang 24 contracts ng 24 companies na involved sa pagnanakaw ng West Philippine Sea. Hindi po ba nila naiisip yan? Hindi naman kasi kailangan lumaban ng gera. Pwede mong daanin sa papel. Nung 2015, 2014, tuwan-tuwa sila nung nanalo tayo sa arbitral ruling. Gera ba yun? Hindi ba papel yun? Pero pananalo natin. How much more ito? At mga kaibigan, huwag niyo makakalimutan baka nakakalimutan niyo lang. Meron na tayong last week pinag-usapan natin to na meron na tayong military deal with Japan, tsaka military deal with Australia, New Zealand, ano ba? What do you call this? US. Okay? So, marami na tayong UK tsaka EU. So, 6 countries, no? 6 countries. Meron tayong partnership, military partnership. First and foremost sa terrorism, pangalawa dito sa China issue. So mga kaibigan, hindi natin pwedeng sabihin. Walang basehan itong sinasabi ng mga dilawan na to, ng mga pawok na tangang dilawan. Walang basehan yun mga kaibigan. Isa pa mga kaibigan, feeling ko kaya lang sila nagagalit dyan kasi di ba mga kaibigan tingnan mo itong mga dilawan na to. Kapag nag-file ng diplomatic protest, itong mga dilawan na to, sasabit. Pipinost ko to actually sa aking Facebook page. Ay, sumobra laki. Ayan. Pinost ko to actually sa aking Facebook page, no? Sa Coach Jared na Facebook page. Na kapag merong ginagawang maganda ang gobyerno, sasabit. Makikiride ang dilawan. Tapos at the end of the day, aangkinin nila. Ayan, no? Si Ontiveros na naman to. Dahil may ginawa ang Pilipinas laban sa China, anong gagawin nila? Jojoin kami dyan. Tapos eventually, pag nagkatagalan amin to, kami na to, proyekto na namin to, kami to eh. Hindi naman kayo nakisama eh. Ganyan yan, mga dilawan na yan. Ito pa isa. Hindi lang si Risa Ontiveros, mga kaibigan. Sino ba to? Pati si Pangilinan. Mga dilawan talaga eh. Makikiride lang talaga. Basta nakikiride. Mga dilawan yan. Si Pangilinan.
We had expressed our serious reservations regarding the national security implications of these China state-owned projects. Chinese anti-espionage and national intelligence laws compel Chinese corporations to cooperate with and participate in the gathering of information by the state. Oh, sabi ni Pangilinan. O ngayon, dahil lumaban ng Duterte sa China, dahil pumalag ang administrasyon sa China, biglang, join kami dyan. Ano kayo? Ano to mga dilawan na to? Baliw na ba tong mga to? Hindi lang mga kaibigan, hindi lang si Ontiveros, hindi lang si Pangilinan. Meron pa mga kaibigan. Ito pa isa. Saan na siya? Ito. Zarate. Pati si Zarate, naki-join. Nakisabit. Sasabit. Tapos ang ending niyan, mga kaibigan, aawayin na naman lang si Duterte pag hindi nagtuloy-tuloy yan. Sabihin, tinulungan ka namin, sinuportahan ka namin, pero hindi mo pinagpatuloy, wala kang kwenta, ganyan. Ganyan gawain ng mga dilaw, mga kaibigan. Maiki-ride sa kung anong magandang ginagawa ng gobyerno. Tapos, in the long run, pag nagkatagalan na, biglang aagawin. Mga agaw bigla. Credit grab ang tawag doon, mga kaibigan. Galawang dilaw yan eh. Kaya ang hirap pagkatiwalaan ng mga dilaw eh. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo to, mga kaibigan. Pero, last Saturday, ito dapat yung ila-live natin nung Sabado, mga kaibigan. Last Saturday, mga kaibigan, si PRRD last Saturday may survey na lumabas ng Publicus Asia. Ayan, Publicus Asia po 'yan. May lumabas sa survey, ang sabi, si President Rodrigo R. Duterte ay kinilalang most loving, concerned, caring, and decisive sa buong gobyerno. Top 5 government official. Yan po 'yun, mga kaibigan. Ito po 'yun ng Sabado. Papakita ko po sa inyo ito yung results. Ayan. PRRD. Ano po yung survey na ito? Papakita ko sa inyo yung numero ng survey. Okay, the respondents. Okay. Ay, wala dito yung yung numero. Pero, nung binasa ko to, mga kaibigan, ang numero nila dito is 1,500 ang kanilang total na sinurvey. By phone po ito, phone call po ito. Phone call po ito, hindi po ito yung katulad ng ginagawa ng SWS na baka text lang. Isang question, tapos reply ka lang. Reply with a yes, reply with a no. Hindi po yung ganito. Phone call po ito, tawag po ito sa telepono. Ang tinanong po nila, may mga questions po sila. Isa po dito ay ang love, concern, and care for country of top 5 leaders. Okay? Ang tanong po, mga kaibigan, na ito, sino, sa palagay nyo, sa 5 ito, ang may pinaka-love, concern, at care para sa bansang Pilipinas? Unanimous, mga kaibigan. Mga Tabergads. 68% napunta sa love for country kay PRRD. 61.7% sa concern for the country kay PRRD pa rin. 61.3% sa care for our country kay PRRD pa rin. Saan ka pa? Yan ang mga kailangan natin, yan ang mga kailangan nating qualities ng mga taong namumuno sa bansa. Okay, Lenny Robredo, mababa. Diosdado Peralta, mababa rin. Halos wala nga eh. Tito Soto, halos wala. Ganon din kay Alan Peter Cayetano. So yan, mga kaibigan. Yan po yung kay PRRD. Hindi lang po yan, mga kaibigan. Ito rin po ang sinabi. Ito po yan. Ayan. Love, care, and concern for country. Okay? August 1 to 11 po yung survey. Ang mga sinurvey po nila ay 1,500 in total. Ano pa po, mga kaibigan, ang kanilang mga sinurvey? Approval rating ni PRRD for the past 12 months. Okay, approval rating. Ano yung question? Using the rating scale from 1 to 5, where 1 is strongly disapprove, 3 is neither approve nor disapprove, 5 is strongly approve, how would you rate the overall performance of the following over the past 12 months?
So marami silang tinanong mga kaibigan, mga Tabercads. Ano ang approval rating ni PRRD? Ito mga kaibigan, strongly approve at approve. Strongly approve at approve. Ano ba to? 41.7, 22.9. So 42. Gawin natin, round up na natin to, 42 plus 23. Magkano ba? Magkano? Ilan ba? 65. 65. Ayan, tama, 65. 65% mga kaibigan ang approve at strongly approve. 65% lahat. Yung iba, ayan, wala. Nga. So maganda ang perception ng mga tao sa ginagawa ni PRRD. Napakaganda mga kaibigan. Pahayag ng SONA sa Duterte. Alin dito yung mga pinakamatataas ang approval rate? Okay, yung boto dito ang mga tao. Okay, tingnan natin yung pinakaboto ng mga tao to. Ito raw ang magagandang aspeto ng rehimeng Duterte. Ito, number 1, ito. Providing quality primary and secondary education. Ayan, so yan. Fighting corruption. Ayan, fighting corruption. Ano pa? Okay, so yun po ang top 2. Tapos maintaining peace and order. Yan, kasama. Ano pa? Responding to natural disasters, kasama. Providing quality tech book, kasama. Okay, so yun po. So mataas ang approval rating ni PRRD. Mataas din ang perception ng tao sa kanya. Ibig sabihin, ang palagay ng maraming tao, na nakararaming tao pala kay PRRD ay ginagawa niya ang kanyang trabaho. Contrary sa sinasabi ng mga dilawang troll sa Twitter. Ito pa isa. Okay, despite the turbulence of a world health crisis, I stand steady with the same confidence and certainty, but now of one who believes that beyond these bleak times are brighter days. Di ba very inspirational yung sinabi ni PRRD dyan? Ito pa, di ba mga kaibigan, nagpunta siya kahapon dun sa kung saan nangyari yung pagsabog sa Hulo. Sabi ang parating sinasabi sa atin ng mga dilawan, mga kaibigan, ayaw ng bansang Pilipinas sa anti-terror law. Pero, ang sinasabi ng survey ng Publicus ay baliktad. 25.5% strongly approve. 22.9% approve. Konti lang yung may ayaw. Etong neither, hindi na counted yan. Walang kwenta yan. Mga walang opinion. So, tanggal yan. Konti lang yung disapprove tsaka yung strongly disapprove. So, mga kaibigan, kung tutuusin mga kaibigan, mataas ang kumpiyansa ng mga tao kay PRRD. Engot lang talaga itong mga dilawang trolls na to, hindi nila maintindihan yan. Ay, no, mga kaibigan. Ito yung kay Singing for the President. Tingnan nyo mga kaibigan. Kung ilan to? 535,000 views. Kahapon lang yan, At mga kaibigan, wala pang promotion yan. Binatikos pa na sobra-sobra yan. Pero ilan ang nanood? 535,000 views. Hindi ba mga kaibigan? Napakaganda. Pero syempre, hindi sila matutuwa doon. Hindi matutuwa mga dilawan dito. Wala, galit to. Anong kalokohan yan? Magkano kaya? So, sabi nila, bayad pa yung survey. Excuse me? Gawain nyo kasi yun sa SWS. Pero mga kaibigan, sinasabi nila nagpabaya, no? So, syempre, iniinsulto nila si PRRD. Dahil sa ginawa niyang to. Saan na yun? Ito pala, sa umpisa. Okay. Saan na ba? Ayun. Iniinsulto na si PRRD dahil sa ginawa niyang to. Pero mga kaibigan, mas gugustuhin ko na to. Mga kaibigan. Kesa to. Nung namatay si Jennifer Laude, yung transgender na pinatay ng Amerikano, inimbita si Penoy. Anong ginawa ni Penoy? Ba't ako pupunta dyan? Di ko naman siya kilala. Nagtanong, pangalan niya Jennifer. Si Jennifer, isang asawa nung isa sa mga sa 44, no? Anong sabi ni Pinoy? Yung isa na kasamahan namin nagtanong about kung bakit hindi nagpadala ng airstrike. Sabi ni Pinoy, naglalaro ka ba ng computer?
Anong klaseng sagot yun? Napakaseryoso ng tanong nung Ali. Napakaseryoso ng tanong nung Ali. Ang sasabihin mo, naglalaro ka ba ng computer? Palibasa kasi si Pinoy, puro PlayStation ang pinagagawa sa buong buhay. Walang ginawa ko, hindi mag-PlayStation eh. Sa maraming questions sa mga kasamahan namin, sasabihin niya, tignan mo kung namumula ang mukha ko. Ano yun? Natatawa siya? Nakakabastos kasi yung sagot na gusto namin. Yung sagot na gusto namin, hindi niya masasabi. Tumatawa siya habang sinasagot ang mga tanong namin. Napakabastos talaga nito eh. Diretsong sinabi ni Pinoy na sino pa ba EDC? Relieved SAF Director Getulio na Peñas. Kasi siya yung nagplano dito. Sabi tuloy ng isang kasamahan namin, kung sina Peñas ang may kasalanan, pwede bang bitayin na lang natin? Pasalud bigla. Nasa na si Purisima ngayon? Hinahanap niyo ba si Purisima? Nasa na si Purisima ngayon? Nasa na si Marrojas ngayon? Nasa na si Leonardo Espina? Nasa na silang lahat? Sila yung tsaka si Pinoy. Sila yung punong abala ng nangyari itong mamasapan Mga kaibigan, baka magulat kayo, galing sa ABS-CBN News to. Di ba dilaw to? Dapat magkakampi sila. Noong mga panahon na to, mga kaibigan, 2015, may hidwaan ng Lopez at ang Aquino. Kaya ganyan, kasi sinisiraan nila ngayon si Pinoy niyan. Pero mga kaibigan, hindi naman na kasi kailangan siraan si Pinoy kasi matagal na siyang sira. Hindi na siya kailangan siraan. Diyos ko. Kaya mga kaibigan, ikukumpara nila yun, yung dati nilang presidente, yung presidente nila, dito sa marunong tumanaw ng respeto, dito sa presidente na marunong lumuhod para sa mga taong nasawi. Noong isang linggo, yung binanata natin, estudyante, ngayon teacher naman, babanata natin. Hindi yung nang tataka kung ba't ganito mga estudyante natin ngayon, mga kaibigan. Grabe, teacher pa man din. May mga nakikita akong comments kanina, sabi nag-start na raw yung speech ni PRRD, So, kanina kailangan ko panoorin yan, mga kaibigan, para meron tayong maintindihan natin yung mangyayari bukas. So, mga kaibigan, dito ko po muna tatapusin, Hindi po muna ako mag-shoutout ngayong gabi dahil inabutan po tayo ng speech ni PRRD. Pero mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan, bukas 10 PM po ulit tayo bukas. Okay, bukas meron na naman tayong bagong topic na ating pag-uusapan. At mga kaibigan, siguro i-research ko to sila Arnie, Kung gusto niyo makakita ng mga updates ko, mga kaibigan, na hindi nakikita online, pwede po kayong pumunta sa ating Facebook page, Coach Jarrett, mga kaibigan. Okay. So, mga kaibigan, tayo po ay pupunta po muna sa speech ni PRRD. Okay? Mga OFWs, good morning, good afternoon, good night. Sa mga kaibigan sa Pilipinas. Okay? God bless you. Pahinga na po tayo at huwag po kakalimutan lang gagamitin My Sentido Común. God bless everyone and I'll see you tomorrow 10 PM. Bye everyone.